Kaya pakawalan na muna natin to. Aray, gapanipit pa. Tama na, baka madaglag, matutulan naman ng sipit. Update lang tayo sa ating crayfish. So Ikot na naman natin itong isa na ito. napabayaan na natin yung ano, yan, oh, may mga nalaglag na ano, hindi na naipagpag yung ating breeder. Yan, oh. So may mga kusang natanggal na rito, kaya hinahanap natin ngayon na saan yung may dala-dala nito. Ito yung wala na, konting-konti na lang, oh. Ang dami nang napagpag nito dito. Kaunti na lang siya. Ang dami nang humiwalay. Itong nandito, ilang piraso lang. So ito yung pond natin na silip niya. Ayun nga yung bago. Dalawa nga yung bago. Ito yung pond natin para sa mga Hindi na sila. para sa mga may itlog. Itong pond na to. Ito yung pangalawa natin na ipapagpag. Wala na, konti na rin lang, oh. Ang dami ng hindi naagapan. Sigurado ang daming rito, ang daming napagpag nito ditong mga maliliit ngayon. Nandiyan na yan, nagkalat na yan. Sige, dali na natin doon sa nursery. Doon na sa may hilo yung mga dyan. Hindi rin pwede diretso doon kay iba yung tubig doon. Pwede, muna. Dito talaga tanggalin tapos acclimate ko lang dito. Ay, dagdag itong tubig. Dagdag itong tubig, punoy dahil maano yan. So, ito nga pala, kasi ibang pond yung natin, yung nursery namin doon na lagayan ng mga krillings. So, dapat muna natin i-acclimate ulit. No, kailangan dumaan pa rin tayo sa acclimation kahit na ganitong sige, padagdag pa para hindi mahilo yung mga maliliit diyan. Kaya para sa mga beginners, sa mga bagong pa na hindi pa po nakakasubok ng ganito. So kung hiwalay po yung hiwalay yung inyong pond para sa paglalagyan ng mga krillings, dapat pa rin po i-acclimate. So mamaya papakita ko sa inyo paano ang acclimation na ginagawa natin. Yan yung tubig na yan, dito yan sa original na pinanggalingan ng mga tawag dito ng ating breeder. Pati yung mga krillings na yan. So ayan, pinapagpag na. Pagpag na natin dito. Ganyan lang po ang pagpapagpag niyan. Sa ngayon, sigurado ako na marami na pong naiwan nito dito na krillings. Dahil sayang baka nahigop niyang pump. Pero hindi na rin dahil malalakas na ito, eh. Tingnan yung hilo talaga yan. Magkuha ng isang siguro. Yan, konti na lang sila. Pati lalo itong isa na to, sayang. Bagay, nandyan naman yan. Nandyan lang naman yan sila. Makikita natin paglaki. Wala na, konting-konti na lang. Puno pa. Puno pa. Ayan, ganyan lang po ang pagpapagpag hanggang sa maubos sila. Ito siguro pang ilagay doon. Ito iwan na lang dito. Pagpagin na lang to. Pagpagin na yan. Konti na lang dito. Pagpagin na yan. Yan dalawa. Para ito na lang ang i-acclimate ng maliliit. Ayan, ito yung ating nursery. Itong maliit na pond na to. Ito yung dalawa. So, hindi na muna namin pipiliting ipagpag. Bali, bitawan ko na lang yung dalawang breeder na to dito para kusang malaglag yung kanilang mga krillings. Ayan, so sa pag-acclimate natin, bali, kukuha lang tayo dito ng tubig dito sa pag-anuhan nila sa nursery na to. Tapos, unti-untiin lang natin
unti-untiin natin, bawasan ko pa to, masyado pa marami. Unti-untiin lang ang bawasan ko pa ito dito. Tapos unti-untiin lang po ang pagdadagdag. Yan, ganun lang sa pag-acclimate natin para lang masanay sila sa panibagong pH level ng tubig, tapos yung environment, at syempre iba rin ang magiging temperature ng tubig na to kaysa sa pinanggalingan nila. Kaya yan, ganyan lang, unti-unti lang, tapos hintayin ulit natin mga ilang minuto na naman, mga 5 to 10 minutes, dagdag ulit ng kunti. So hayaan lang natin sila dyan ng mga 30 minutes. Kapag 30 minutes lang pong ginagawa, kasi hindi naman sila nakabiyahe, kundi ano lang, yung tubig lang po. Pero pag ibibiyahe po sila sa inyong, halimbawa malayo ang pinanggalingan, dapat talaga abutin nyo ng 1 oras, ganyan. Ang iba, ano po ang ginagawa dito, ginagawa namin dito minsan, yan, nakaganyan, pag doon sa malaking pond, yan, nakababad na po sila dyan. Yan, para ma-adapt na rin nila yung temperature ng tubig dito sa kanila pong sa kanilang pupuntahan o kanilang paglilipatan natin. Yan, dito na lang natin bitawan yung breeder na to na dalawa. Hindi na rin nila makakain yung diyan, yung kanilang krillings, kasi una-una matagal na itong nakalagay dito, mga siguro magto 2 weeks na. Tapos yung mapapagpag naman nila diyan na bago, hindi na rin nila yan, kasi yung bumibitaw sa kanila malalaki na rin. Okay, hanggang sa ayoko lang pilitin, kasi yung mga nakadikit sa niya baka mamatay lang, sayang eh. Katulad ngayon, kunting-kunti na lang yung kanilang yung grillings na nakabitaw na lahat. Yan, ganyan na po ang acclimation, naglagay na rin ako ng tubo rito. Ganyan na po pag-acclimate sa kanila. Update din tayo sa ating rito, yung mga nakalagay na dito sa isang pond natin. Gaano na sila kalalaki, bali tatlong pitsa, hindi sabay-sabay. Pero yung pinakamalaki diyan, yun yung tingnan natin, yung pinakamalaki ay na siya, napagpag ay January 15. Tapos ang kasunod ay 20. Maliit yan, mayroong mas malalaki dyan. 1 inch. Ito palagay ko ang pangalawa. Pero mas malaki nandyan, nagatago sa malalaking tubo na yan din. Yun, ang malaki. May maliit pa yan, mayroon pa akong nakitang malaki dyan. Itong isa na to, ito yung pangatlo. Panghuli, yun yung pangalawa. Mayroon pang mga 2 inches. Ayan, magkasin laki. May nakita ako dyan kagabi, mga 2 inches na eh. Yan, ito yung magkasin laki. Sila ang dalawa. Makita kaya natin yan. Sana makakita tayo ng mas malaki. Update lang po tayo sa ating mga krillings. So, hanap lang tayo ng isang medyo malaki. Kasi may nakita ako dyan kagabi na talagang gano'n na 2 inches na. So, eto palagay ko tong dalawa na to. Yan. Walang makitang malaki. Ito, na to? Ayan, ito yung magkakasabay. Malamang ito yung January 20. Yang na yan. Ito yung kasunod, hindi napitsahan. Hindi napitsahan itong maliliit na yan. Dito ako nakakita kagabi ng ng may malalaki. Dito mas maraming tubo dyan. Yan pong mga green na yan, yung duckweed. Duckweed. Ay, wala. Diyan nasa tubo. Nagtaguan sila. Nilalabasan yun. Ganyan lang yung nagtago. Dito kagabi ako nakakita ng malaki. May nag-molt doon. Dami nila rito. Ayan o. Hindi na tayo makita mas malaki.
Wala, katantama lang ako ng Meron. nagtatago yung Basta itong mga maliliit na to, yan yung huli. Pangatlo, yon. Ito yung pangalawa. Meron talagang malalaki na dyan. Ayan, may isang malaki doon, oh. Yan yung panganay. Yan yung mga unang batch na ipinanganak, napagpag ng, yan, oh. Mga 2 inches na yan. Naipagpag yan ng January 15. Tapos itong kasunod na yan yung medium natin ngayon. Yan yung January 20. Tapos yung mga small na yan, mga halos mahigit 1 linggo ang pagitan yan. Mahigit 1 linggo. Kaya doon po sa mga gustong mag-alaga ng crayfish, dito lang po sa area ng San Jose dahil maliliit pa lang. San Jose, basta dito lang sa Occidental Mindoro, ano po. Pwede po namin i-deliver to ng free. Wag lang masyadong malayo siguro. Pero kahit siguro hanggang Sablayan dito sa area natin, sa area ng Occidental Mindoro. Bulalakaw, yan. Mga medyo malalapit pa. Pero dapat may minimum order po tayo. So pwede na po ito mga mga 2 months. No, ayaw namin magbenta ng ganito lang kaliliit kasi hindi malulugi lang po kayo gawa ng mas madali po yung kanilang mas malaki ang mortality, and then hindi natin malalaman diyan ngayon yung babae at lalaki. So mas maganda kung mga 3 inches na, 3 inches, 3 and a half, yan. Kasi mga ilang linggo nyo na lang pong alagaan, ilang buwan na lang, mga 1 buwan siguro maximum, ay na siya, mangingitlog na siya. Pwede na siyang mangitlog. Ayan na po, ang ating, ang laman nito ay 260 plus. Oo, naka-molt ka rin. Ayun, molt na siya. Ayan, sa mga gusto pong mag-alaga dito sa Occidental Mindoro hanggang Oriental na malapit po dito sa San Jose, ay pwede na po kayong willing po kami na naturuan kayo paano po, at habang nagpe-prepare kayo ng inyong paglalagyan ng pond, ay tamang-tama po yan. Tamang-tama hanggang mga 2 months pa. Kaya pwede na po to. Kaya pakawalan na muna natin to. Aray, gapanipit pa. Tama na, baka madagdagan, matutulan naman ng sipit. Limited stock lang po muna tayo, mga after 2 months. Limitado lang po ang ating krillings. Sa mga gustong umorder at sumubok, paano mag-alaga ng crayfish. Yan, binitawan na natin yung ating dalawang breeder dito. Ayun, sumisiksik pa siya doon. Ba't mo hinahawi? Okay, ayaw mo nalang pumasok dyan sa loob. May butas yan may butas yan. Pumasok ka na lang dyan kasi sa loob. Ay, meron na pala isa. Ikaw, dito ka. Meron dyan ayun. Yan. Dito. Pang-agaw ka ayun na naman. Huwag ka dyan. Nangangagat pa. Yan, dyan. Gapangagat. Matras ka na naman ba? Mandi ka lang naman. Taka doon. Wala dyan. Ayan, so hanggang dito na lang mga kalakwatsero. God bless po and bye-bye.